nandito na po yung aking mga witness sa aking pagpanganak kung saan daw ako para daw hindi piki kung saan ako pinanganak. Yan. Yan ang aking mga nanay, katulad ko ring nanay. At saka po yung aking kapatid, yun ang naghatid sa amin. Pang ilang kapatid ka? Taka isa. Pang-5. Ito po yung kapatid ko, si Dudoy. Hi, shout out dyan sa kanyang mga anak kung saan po kayo. kay Sir Rije, yan po, dito kami. Dinala ko yung si Papa mo. Ayan, mga kananay po, dito muna po ako kasi kailangan talaga mga kananay ay yung legit yung kung saan ka pinanganak, di ba? Para malay mo, maka-abroad ako, joke lang. Makatapos po ito po ay dalhin ko na po doon sa aking kung saan ako pinanganak sa Wasik, Mansalay, sa Mansalay po. Kaya yan po, maraming salamat kung makakuha na kami dito. Ito na lang po ang last ko na problema ko sa aking birth certificate. Pagkatapos po nito ay diretso na po ako sa PSA. Thanks God talaga na napakabuti siya na binigyan po ako niya. Hindi ko alam kung saan ako kuha ng aking witness. Kasi yung aking mismong nagpaanak sa akin ay wala na. Kung ilang dekada na siguro na wala yon. Kaya naghanap na lang po ako. Pero sa totoo lang, napakahirap sa amin na magkuha ng late registered. Maraming gastos. At ang maganda lang to mga kananay ay salamat kay Naimia na nag-sponsor sa akin, na binigyan niya ako ng allowance kung paano po na intindihin ko yung aking mga problema sa buhay. At saka salamat dahil yung aking pinapagawa na bangka ay ilang araw na po ay matatapos na yon. Sige po, sa totoo, doon na lang po ako. Okay, next po. Mahal kong mga kananay, dito na po ako sa aking lugar, sa aking munting bahay. Dito po ako sa labas. Hindi ko maintindihan kung ako'y matutuwa o nalulungkot. Kasi po, ang pag-alis ko kahapon sa abogado ay dumiretso po ako sa Mansalay kung saan po ako pinanganak na bayan. Pero pagdating ko po doon sa Mansalay, nako, naisip ko bakit walang tao. Ayun pala, naisip ko pala yung Friday pala kanina ay yung pag Friday pala dito sa amin, whole Oriental Mindoro, walang pasok ang gobyerno pag Friday. Kaya yun, umuwi ako na malungkot ang aking kalooban dahil hindi ko pa rin makuha yung napakahirap talaga yung birth certificate ko na talagang yun ay nagpapatunay na kung saan po ako pinanganak. At ngayon pa ay kung yun sana po ay nakuha ko na, ay didiretso na po ako sa PSA sa Calapan at kukuha na yung original, pero bigo pa rin ako. Kaya ngayon po ay kasi po ang aking kinuha sa abogado ay affidavit of two disinterested person, disinterested person. Ito po, late registration of birth. Kaya nakuha ko po ito na nagpapatunay na nagdala po ako ng 2 matanda na parang yang para magpapatunay na ako po ay ganun sa ganung taon ay pinanganak ako. Yun po. Tapos ay ang dami-dami po mga kananay ang aking kinuha, kadami-dami. Ito po yan ano po ito yung affidavit of delay registration. Yun, sa attorney pa rin ito kinuha ko. Yan, bago call PSA negative, nakadalawang beses na ako napunta sa Calapan dahil yung unang PSA negative ko mga kananay ay kahit isang words lang pala ang mga ang magkamali ay babalik ka talaga. Yun po. At saka yung 2 documentary evidence, may kuha pa ako bago yung affidavit of interest person. Yun nga kahapon na alam mo sa aking kahapon paggastos, umabot ng 3,000 ang gastos ko. Ay paano yan? Yung dalawang witness sa akin ay binigyan ko po sila ng 500 bawat isa para ibig sabihin ay hindi sila matuwa din sila na kahit yun dinala ko lang sila para magpirma. Yun nga. Tapos yung hire ko na tricycle ay 500 din ang binigay ko. Bago sa attorney po ay 500 din ang binigay ko, 2,000 na. Plus yung aking transportation na paruot parito na gastos ko. Kaya umabot po ng 3,000.
'Di ba? Pag yan pala ay yung dami ngayon nagkuha ng mga yung mga late registered ay hindi pa makuha-kuha dahil yun nga magastos pag wala kang pira talaga na salang dito sa pag-intindi mo, talagang hindi ka mapakukuha. Dahil kung saan ka po talaga pinanganak ay doon ka talaga kukuha ng birth certificate kahit late registered. Ang mahirap doon po ay kung saan ka halimbawa pumunta ka kung doon ka pinanganak sa ibang lugar o sa ibang bansa, doon ka magkuha kaya mahirap ang mga Saka po ito po ay nagkuha pa po ako ng marriage certification na certificate kasi yung marriage ko ay nawala na. Yun, bago national ID. Ilan po lahat ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 11. 11 na 11 na ganito. Yung mga papilis. Yun, bago 2x2 size picture white background, bago personal appearance at saka certification sa MCR. Napakahirap po mga kananay ang nangyari dito. Pero hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin maikukuha dahil yun nga walang opisina nga yung Biyernes. Kaya ito po mga kananay, malungkot. Uwi ako dito, bigo pa rin ako. Kaya sabi ko, mga 1 buwan na siguro mahigit na nag-iintindi ng aking birth certificate late registrar. Kasi nung unang panahon po ay karamihan mga matanda noon hindi ginaintindi yung mga yung birth certificate, basta't panganak lang sila. Hala, kami nga magkapatid halos hindi magkatugma. Pero ako po ay nalaman ko talaga at saka naalala ko yung aking kapanganakan dahil po yung nanay ko na yung matanda ng nanay, kasi ang nanay ko po ay line of 4 pa lang ay nawala na sa mundo, kinuha na pumunta na siya sa langit. At saka yun ay noon mga kananay, ang uso sa amin yung baol. Alam niyo yung baol, yung ginalagyan ng mga damit. Doon ko nakita yung mga kapananakin sa likod ng baol. Doon ko nakita yung kung kailan po kami napanganak. Kaya nilagay ko po sa utak ko na ganun nga ako napanganak. Kaya yun, hindi ko malimutan yun ang nangyari. Kaya ito po mga kananay, napakalungkot. Ang mahirap talaga pala na hindi ka talaga maisyuhan ng birth certificate nung ikaw ay kapanganak. Ay ako mga kananay ay yung aking mga anak na 6, lahat po sila yan ay hindi bugos. Kasi po ako ay bugos hanggat hindi ko makuha yung original na PSA certificate ay talagang ang pagkakilala ko sa sarili ko ay bugos. Kaya ito po mga kananay yung aking mga ilang dokumento ito, marami ito. Yan. Siguro po mga kananay pag someday na ilang araw siguro na yung may makukuha ko na yun dahil kumpleto na ako. Kumpleto na ang mga papilis ko sa isubo ko po sa ito. Tapos pag naisubo ko po ito ay may bayaran pa rin ako sa munisipyo. Yun. Yan, ang resident kung saan sa barangay. Ang dami po, ito po makapal talaga dami talagang mga papilis na hinahanap. Kaya ito ay lesson learned mga kananay sa mga hindi pa nakakuha ng mga wala po silang birth certificate. Matutulad po kayo sa akin na dito sa amin mostly na mga senior citizens ay walang birth certificate. Kaya nung 19th century po ay uso talaga noon ang walang birth certificate ang anak. Kahit anong dami ng anak mo, walang birth certificate. Kami lang po nag-intindi ngayon. Kung saan po na ako yung nag-senior na, yun palang ang ang naisipan kong, at saka sa amin ay hinahanapan talaga kami ng birth certificate. Kaya yan po, talagang hindi ko maintindihan. Ganito lang po mga kananay. Ang gastos ko pa na po ito ay mga 6,000 na po. Kaya sabi ko, aroy, kung wala, ang masabi ko lang ay maraming salamat sa nagtulong sa akin na nagpadala ng pang gastos sa aking pag-travel kung ilang beses pa ako mag-travel. Pagtapos ko nito na makuha ko na doon sa amin, diyan po sa isang bayan, wala naman dito sa amin kasi ako po ay napanganak sa bayan ng Mansalay. Kaya po, ito ay tapos nakuha ko na po 'yun, ay didiretso na po ako sa PSA at ako na po magasubo ng akin para makuha ko na po yung original. Sabi nga nila, ako daw ay mag-abroad. Sabi ko, ay pag sino ba ang mag-abroad? Di mag-abroad pero sabi ko, joke lang, takot ako sakay sa eroplano. Ganitong matanda na natatakot talaga ako. Kaya ito po, ang aking hindi malimutan na
na karanasan sa aking pagkuha ng birth certificate. Kaya kapwa ko mga kananay, pag kayo po ay pag kayo po ay wala pang birth certificate, baka maranasan din ninyo ang naranasan ko ngayon. Kaya sa atin ngayon, yung mga anak ko ay mabuti ngayon po ay ang bata pagka panganak agad ay may birth certificate agad. Pero sa amin noon, nako, anak ang mga nanay namin noon na walang pakialam kung may birth certificate kung wala. Kaya yun po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ang masabi ko lang po ay ito po ay inakwento ko lang sa inyo para kung sino po ang nakarelated sa aking pagkuha ng birth certificate ay ito po ay ang akin. Yun, makukuha ko na po yung aking birth. Once po na sinubo ko po ito sa munisipyo, ay makakaroon na po ako yung birding birth certificate. At yun po ang isasalang ko doon sa PSA na makakuha na po ako ng original na birth certificate. Hindi na po ako bugos. Pero ngayon po habang hindi ko ang tawag po sa akin ay bugos. Mismo po ako nagsasabi na bugos. Kung saan po ako na going to 70 na, now lang po ako makakakuha ng birth certificate na sa ilang araw siguro. Na pag makuha ko na masubo ko na po ito lahat. Kaya maraming salamat po. Kahit mahirap po ay sugod lang. Pero para mag-surrender na ako. Pero tatag pa rin. Para tayo ay yung ating adhikain ay makakamta natin. Tiyaga lang. Yan. Kaya po, maraming salamat po sa inyong panonood na ginashare ko lang po sa inyo ang karanasan ko sa pagkuha ng birth certificate. Maraming salamat. Like and subscribe sa aking channel, mga kananay. Thanks for watching.